Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa iyong ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa konseho ng Jerusalem, nagkasundo ang mga alagad at mga matatanda ng pamayanang Kristiyano na ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ang natatanging pamantayan ng pagiging Kristiyano. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa utusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Inilalarawan sa aklat ng pahayag ang bagong Jerusalem.
Maringal at maningning ang bagong bayang ito, dahil ang ilaw at puso nito ay ang Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, sapagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Bagamat ang mga naririnig nating ebanghelyo ay bago pa maganap ang pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At maganda rin na kunin din natin ang diwa at mensahe ng ating mga pagbasa ngayong papalapit na ang kanyang pag-akyat sa langit. O ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa susunod na linggo ay pagdiriwang na ng kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya po pwede natin kunin na ang kanyang mga salita ngayon ay mga salita na nagbibigay ng, kumbaga, words of comfort and assurance para sa atin. Kasi aalis na siya, aakyat na. Bagamat, sabi ko nga, sinabi niya ito bago siya mamatay, bago siya ipapatay. Sa ngayon, sa konteksto naman ng pagkabuhay, bago siya tuluyang lumisan, aakyat na siya sa langit. Kaya ito po yung ating kailangan din na maunawaan. Kung nung nakalipas na linggo, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang bagong utos ko. Mag-ibigan kayo. Magmahal. Magmahalan. Mag-ibigan kayo. Piliin mo. Magdesisyon ka sa araw-araw na magmahal dahil yan ang utos sa atin ni Jesus. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Ulit, pag-ibig. Yan. Wag mawawala yan, ha? At kumbaga, hindi yung mawawala na gaya ng sinasabi ko po, hindi yan pakiramdam. Okay? Ang pag-ibig ay hindi pakiramdam. Hindi dama. Ang pag-ibig ay desisyon. Kailangan mong matutunan. Kaya nga isang karunungan din na maunawaan mo kung ano ang pag-ibig, nang sa ganon ay pipiliin mo at didesisyonan mo na magmamahal dahil ito ang utos ni Kristo. Malinaw po? Yan. Ngayon naman, sa ika-6 na linggo, bago siya tuluyang mawala sa kanila, ang sabi ni Kristo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Yan naisip ko, pwede namang sanang, bakit hindi nalang kapangyarihan ang iwan? Yung talagang kapangyarihan na kapag kinumpas yung kamay, may mangyayari. Kapag kinindat yung mata, may mangyayari. Yung kapangyarihan na ganito. Pero ang binigay ni Kristo, ang iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad ay kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Sino bang ayaw ng kapayapaan? Kamusta ang tulog ninyo? Mapayapa ba? O gusto nyong maging payapa na mamayang gabi? Pero gusto natin, di ba? Yung matutulog tayong mapayapa, gigising tayong mapayapa. Ibig sabihin, meron tayong kapayapaan. Mahirap kasi yung ang dami-dami nating problema, ang dami nating iniisip, gulong-gulo na tayo,
pag nanood ka ng TV, ang daming kaguluhan. Pag nagbukas ka ng social media, ang dami ring kaguluhan. At ang nakakalungkot, pag uwi mo sa bahay, magulo din. Di ba gusto natin ng kapayapaan? Kasi ang mga alagad, tingnan niyo po ha, ang mga alagad, pagkaalis si Kristo, pag nawala na si Kristo, matindi ang haharapin ng mga alagad. Maging ang misyon nila na magpahayag ng mabuting balita, mahirap. Kaya, ang binigay ni Kristo, ang iniwan ni Kristo ay kapayapaan. Sabihin niyo nga ulit, kapayapaan. Sabi ni Kristo, iba ito sa ibinibigay ng mundo. Kasi ang sinasabi ng mundo, para maging payapa ka, dapat latest gadget, bagong damit, bagong bag, outfit check tayo lagi, mapayapa. Masarap na pagkain, mapayapa. Pero ang sabi ni Kristo, iba ito. Ang kapayapaan na ibinibigay niya ay kung anong kapayapaan mayroon siya. Na hindi naaagaw ng kahit anong pagsubok o kahit anong problema. Di ba? Yung kahit na nakapako na siya sa krus, balikan natin, no? Kahit na nakapasa na ang krus, pinagahampas, pero nandun pa rin yung kapayapaan sa kanya. At ito ang iniwan niya sa mga alagad, at ito rin ang sinasabi sa atin. Iniiwan, ibinibigay niya sa atin. Gusto niyo ba ng kapayapaan? Uy. Tingnan po natin, no? Kanina pinagninilayan ko, ano bang kahulugan ng kapayapaan? Sabi ko, masyadong mahaba yung kapayapaan. Englishin natin, peace. Sabihin niyo nga po, peace. Yan. So, tingnan natin. Para mas maunawaan natin, yung peace na sinasabi ni Kristo, peace I live with you. Peace I give to you, sabi niya. So, letter P, ang sabi ay presence. Sabihin niyo nga po, presence. Para magkaroon tayo ng kapayapaan talaga, presence of God, kailangan nandyan. Presence of God. Kaya nga sinabi niya, di ba? Kami sa Kanya. Ang sino mang tao, sabi, di ba, no? Kung susundin niya na iibig siya, kung iibigin mo ang anak, iibigin ka rin niya at iibigin ka ng ama, at sabi dito, kami sasayo at mananatili sayo. So, yung presence of God. So, kaya kapag walang presence of God, anong meron? Chaos. Away-away. Gulo. Kaya mahalaga, no? Sa Kongreso, sa Senado, dapat may presence of God. Kaya lang, ngayon, lahat inaalis, pati salitang God, inaalis. Gagawa pa ng batas para alisin ng God. Alisin ang crucifix, alisin lahat ng simbolo ng God. Pero mawala man yan, ang importante, nasa puso mo yung presensya ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit, presence. Next, E, empowerment. Sabihin nyo nga po, empowerment. So, sabi dito, pag alis niya, ang patnubay, ang Espiritu Santo ang darating para magturo ng lahat ng bagay sa inyo. So yung peace, i-empower tayo ng Holy Spirit para nang sa ganon ay mas matutunan natin ang lahat ng mga nararanasan natin. Di ba? Kung medyo magulo, anong kailangan? I-empower mo lalo. Di ba? Kasi kung naguguluhan na yung isip, anong kailangan? Gabay ng Espiritu Santo para mas lumakas siya. Kasi, hindi naman habang nabubuhay tayo, mayroong mga kailangan solusyonan. Kailangan harapin. Letter A, sabihin niyo nga po, assurance. So yung A ay assurance, at ano ang assurance natin? Salita ni Kristo. Kaya nga sinabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot.
aalis lang ako. Diba? Sabi niya, ako'y aalis, pero babalik ako. Yun ang assurance na kailangan mong huwag makalimutan. Babalik si Kristo. Saglit lang siyang aalis, babalik siya. Baka nga kayo ang ayaw bumalik si Kristo eh. Gusto niyo bang bumalik siya mamaya? Di ba? Ayaw niya naman. Oh. Pero yung assurance, salita ni Kristo, aalis siya, pero muli siyang babalik. Next letter, C. Commitment. Sabihin niyo nga po, commitment. So yung commitment to love and yung sumunod tayo. To love at yung obedience. Kailangan tayong matuturing mag-commit. At yung commitment ng Diyos din sa atin na sinasabing ang umiibig sa Ama. Diba? Sabi, ang umiibig sa Ama ay tutupad ng aking salita. So dapat din marunong kang mag-commit o tumupad din sa iyong commitment. Bakit nagkakagulo? Yung mga mag-asawa, bakit nag-aaway? Di ba nag-commit kayo? Sa hirap at ginhawa. Nagsuot pa kayo ng singsing. Ikaw lang ang aking mamahalin. Sa hirap at ginhawa. Di ba commitment? Pag sinira yon, o kaya naman medyo nawawala tayo sa landas, nagkakagulo tayo. Last letter, E. Eternal. Sabihin nyo nga po, eternal. Isabihin, habang buhay na pangako ng kapayapaan. Kaya nga sinasabi niya, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. So ito, yung kapayapaan na nais na ibigay ni Kristo sa atin. Tatanggapin mo ba? Gusto mo bang maging mapayapa? So, nandito na lahat. Kailangan lang ikaw na lang ang hinihintay na magdesisyon na kunin ang kapayapaang ito, dalin mo, isa puso mo, hindi dapat yan nawawala o naaagaw ng kahit anong problema o pagsubok. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakikita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad sa Kanyang mga salita. Itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayong manalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan nawa ng lakas, kalusugan, at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang ating Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa ating bayan, upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang ating bayang Pilipinas
upang tayong lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, dukha at mga binabaliwala sa lipunan upang sila'y makatagpo ng kapanatagan sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglingap at pakikibaka sa buhay kasama nila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus sa bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Jenny Lim na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali ang lahat para sa mga pamparokyang pabatid. Una, bilang pagtatapos ng ating pangmayong debosyon sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, ang Santa Cruzan sa ating parokya ay gaganapin sa Sabado, May 31. Ito ay pasisimula ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ng prosesyon. Para sa lahat ng nagnanais lumahok, mangyaring makipag-ugnayan sa ating Parish Pastoral Council, BEC, o sa inyong mga barangay officials. Magkakaroon ng general rehearsal ang mga kalahok sa Huwebes, May 29 ng taong kasalukuyan, pagkatapos ng ika-6.5 ng gabing banal na misa dito sa loob ng simbahan. At panghuli, patuloy ang paanyaya ng simbahan na mag-alay ng bulaklak sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Ito ay ginaganap sa lahat ng misa dito sa ating simbahan. Maraming salamat po. At sa puntong ito ay isasagawa po natin ang pag-aalay ng bulaklak. Mangyaring pumila na po ang mga mag-aalay ng bulaklak para sa mahal na Birheng Maria. Lord.
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi.